na stroke survivor ang nakakaramdam ng ganito, nakakaisip yung bakit ganun, parang araw-araw na lang itong paulit-ulit na proseso na to. Wala pa magbabago. So wala tayong magagawa, nandito na tayo eh. So tara, exercise tayo. So yan, bago ang lahat, stretching muna tayo. Napakahalaga yung affected natin kasi laging tumutupi yan. Kaya dapat lagi nating i-stretch. Yan, sasagad natin na i-stretch. Medyo masakit yan kasi nga tumitigas na yung mga joints sa muscle. Kaya dapat lagi nating ini-stretch yung affected side natin, lalo yung siko, para hindi siya tumigas, manatiling malambot, laging nakabagsak. Saka yung wrist natin, ayan, kung makikita nyo sa ginagawa ko, lagi nyo gagawin yan kahit kayo lang ay nakaupo at walang ginagawa. Gawin nyo po yan kahit nanonood kayo ng TV. Walang ano po yan, walang kahit anytime pwede nyong gawin. Pati especially sa mga daliri po. Yan, like ko ini-stretch yan kasi di ba lagi rin tumitigas yung mga daliri natin. Kaya ini-stretch ko rin yan kasi nga po tumitigas yung mga joints at mga laman-laman. Kaya everyday ini-stretch ko yan sa umaga at sa gabi bago matulog, ini-stretch ko. Kaya napapanatili ko yung mga daliri kong malalambot, saka yung siko. Ayan po, gayahin nyo lang po yung ginagawa ko na yan. Kung meron po kayong mga katanungan po, i-comment nyo lang, especially sa mga exercise na ginagawa ko. At gagawan po natin ng video para po makita nyo at pwede nyo magaya. O ayan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ano po, ako nga po eh. Kahit nung bago pa lang ako na-stroke eh, at parang yung hindi ko in-expect na aabot ako sa naabot ng recovery ko ngayon. Hindi ko po talaga in-expect yun. Kumbaga nag-focus na lang ako sa exercise, yun na lang ang ginawa ko kasi naisip ko nandito na rin naman eh, ba't di ko pa gagawin. Saka titignan ko yung mga anak ko, yung asawa ko, kasi paano sila pagka hindi ako lumaban. Kaya sinikap ko po yung sarili ko na mapalakas talaga kahit anong klase ng exercise na tingin ko makakatulong sa akin, ginawa ko po. Ayan po, para naman yan sa natin, sa balikat. Ayan, hinawakan ko yung affected side ko, which is yung kaliwa. Kasi tinataas ko lang po na ganyan. Front raises po ang tawag sa ganyan. Makakatulong po yan para maitaas natin yung kamay natin forward. Kasi po diba iba sa atin na kapatid natin stroke survivor, nahihirapan pa silang itaas yung kamay nila. So ito naman po ang exercise na ginagawa ko para sa akin paa. Ayan. Tinataas ko po yan para sa ankle po yan. Para mapanatiling maano yung galaw ng ating ankle, hindi tumitigas. Kaya magkabila po yan. Mahalaga po kasi na hindi lang yung affected side ang pinapalakas natin, kasi hindi ko mo malakas yung isang parte natin na hindi naapektuhan, na hindi natin i-exercise. Kasi po, papasalamat tayo dyan sa malakas na parte natin kasi yan talaga ang bumubuhat sa atin eh. Kumbaga nung na-stroke tayo, yan lang ang malakas sa atin eh. Di ba po? Kaya maganda, pantay sila, palakasin natin. Huwag natin iiwanan yung natin, yung malakas na part. So sa video po na to, papakita ko sa inyo yung kung paano yung tamang paglalakad. Yan po, tingkayad. Napakahalaga po niyan para sa ankle at sa binti. Kasi po, alam niyo po, pag na-stroke tayo, no, yung mga muscles po natin, nalalagas. Parang yun, nawawala po. Kaya humihina tayo. Kaya ang ginagawa ko po dyan, sinisikap ko talaga na magka-build ng muscle kahit paano sa binti. Para kasi po pagka nagkakamasil-masil, lumalakas yung part natin. Saka po ito, yung para kang nagmamarch. Ayan po, magkabila po yan, left and right. Gawin po ninyo. Makakatulong po yan. Kung sa iba po, hindi nila naiisip na makakatulong po yan. Para sa akin po makakatulong yan. Kasi po nung dati, pag umaakit ako ng hagdan, napakahirap. Hirap na hirap po akong iangat yung affected ko. Pero po nung sinimulan kong gawin yan, unti-unti po ako nasanay na
umakyat ng hagdan ng hindi nahihirapan. Lalo, ito naman po yung squat naman. Yan. Mahalaga po yan para sa mga hita natin sa legs, para lumakas, saka sa tuhod natin, saka pamuscle sa puwet. Opo, padagdag po ng muscle sa ano yan, sa hips natin. Oh. Pasensya na po sa makulit kung bunsong makulit. So ito, papakita ko po sa inyo yung tamang paglalakad. Yan, uunahin nyo po, papraktisin nyo heel, toe, heel, toe. Yan po, heel, toe. Pag nasanay yung paa nyo na ganyan ang lakad nyo, alam ko po, madaling sabihin para sa akin kasi ako nagagawa ko. Pero kaya nyo rin po yan sa sarili nyo. Kung nahihirapan po kayo, gumamit po kayo ng tungkod para mabalance yung sarili nyo. Kaya humingi po kayo ng gabay sa family nyo, sa mga anak, para tulungan nila kayo sa pagganyan. Ayan po, pag nasanay po yung paa nyo, tignan nyo po. Pag nasanay po yung paa nyo ng heel toe, tignan nyo po sa lakad na yan. Ayan po. Pag nasanay yan, may ganyan po. Yan lang po ang nakatulong sa akin para po gumanda lakad ko. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어